Ayan po, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin at lalong higit sa ating Panginoon. At yung morning live devotion po na ito ay nagmumula po sa Door of Faith Church, Tubuan, Pila, Laguna, under po ng Door of Faith Church Lingga sa Calamba at sa pangunguna po ng District 6. So, dinig naman po ako. May comment naman po kung dinig po ako. Okay. So kung dinig naman po ako, so magpasimula na po na tayo ng ating gawain. Wait po muna tayo kahit konti. Aking buhay ay binago ng Panginoon. Pinalaya ako sa aking nakaraan. Siya'y lumiwanag sa puso kong madilim. Sa panganib buhay ko'y hinahawakan. Aking buhay ay binago ng Panginoon. Pinalaya ako sa aking nakaraan. Siya'y lumiwanag sa puso kong madilim. Sa panganib buhay ko'y hinahawakan. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat, susunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Sa Kanya lamang nahanap ang kasapatan. Sa piling niya'y puno ng ligaya. Kapag kausap, damdamin ko'y gumagaan. Ako'y panatag, buhay ko'y Kanyang niyakan. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat, susunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat, susunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay
mamuhay sa kanyang kalooban. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa kanyang kalooban. Purihin kayo aming Diyos, umagang ito. Tuloy kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong kabanalan, Panginoon, at sa inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Purihin kayo, O Diyos, dahil unang-una sa lahat, yung pagkakataon na kami magising at magkaroon ng pagkakataon, Panginoong Diyos, na makita ang inyong kahabagan, maranasan ang inyong pagpapalang spiritual sa bawat isa sa amin, aming Panginoon. Yun na po isang lubos na kagalakan na po sa bawat isa po sa amin, aming Diyos. Kaya minsan pa, aming Panginoon, sa kung ano man po yung aming pagsasalu-saluhan na inyong mga salita sa aming kalagitnaan, ay kayo lamang po ang patuloy na kumilos at mangusap sa bawat isa, aming Panginoon Diyos. Kaya Lord, purihin po kayo. Maraming salamat po at patuloy namin inaaring tagumpay ang buong gawain na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ayan po, isa pong mapagpalang umaga muli sa bawat isa sa atin at lalong higit sa ating Panginoon. Amen po, ano po. So ngayon po ang ating pag-aaralan sa mga oras po na ito ay mababasa po natin sa aklat po ng Epeso, chapter 5, verse 15 to 20. Ulitin ko po, yung ating pong pag-aaralan po sa mga oras po na ito ay mababasa po sa aklat po ng Epeso, chapter 5, verse 15 to 20. Kung maaari po, may kitype naman po sa sa comment section. Para at least po nakita ko po na naririnig po natin. Ayan po. So sinasabi po rito sa aklat po ng Efeso chapter 5 verse 15 to 20, pay careful attention then to how you live, not as unwise people but as wise, making the most of the time because the days are evil. So don't be foolish, but understand what the Lord's will is, and don't get drunk with wine, which leads to reckless living, but be filled by the Holy Spirit, speaking to one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing and making music with your heart to the Lord, giving thanks always for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of Christ. Sinama ko na po yung 21. So yan po yung verse po ng ating pag-uusapan po sa mga oras po na ito. Ano po? So quick background lang po kung bakit po ba naisulat po mainly yung part po na verse po na iyon. Ano po? So kung titingnan po natin sa kabuuan, yung sa aklat po ng Epeso, na sinulat po ni Pablo yung para sa mga taga-Epeso para nang sa gayon encourage po sila, mapalakas po sila at maturuan yung mga mananampalataya kung paano God's po. So ngayon po, ano po ba yung mga in-instruct po ni Pablo doon po sa mga taga-Epeso? So ngayon po hihimay-himayin po natin siya. Medyo bibilisan lang po natin ng konti kasi medyo marami po ito. So simulan po natin sa verse 15 and 16. Sabi po uli, pay careful attention then to how you live, not as unwise people, but as wise, making the most of the time, because the days are evil. So ano po yung unang mapupulot po natin dito? Unang-una po sa lahat, na instruction po ni Pablo po sa atin, ay we need to look carefully. So, we need to look carefully. Sabi nga po dito, yung Greek word po na look carefully na sinasabi po dito ay nagmula po sa salitang blepo, So, ibig sabihin, properly to see or be observant. At ang sinasabi pong pagiging observant po dito, mga kapatid, ay hindi po para i-observe yung ating kapatid kung paano siya mamuhay. Yun po kasi yung kalimitang issue po natin, mga kapatid. Isa po sa problema po nating mga Kristiyano, busy po tayo sa pagtingin ng buhay ng kapwa Kristiyano. At minsan nakakalimutan po natin kung paano dapat tayo mamuhay.
Ngayon po, pinapaalala po sa atin ni Pablo, na kailangan po natin na maging observant, we need to look ourselves carefully. We need to observe on ourselves. So sabi nga po dyan, one must observe how they live. So kailangan nating tignan kung paano ba tayo namumuhay sa mga oras po na ito. We need to examine ourselves. Tayo po ba ay kumikilos at lumalakad pa po sa naaayon sa salita ng Diyos? Tayo po ba ay namumuhay pa bilang isang Kristiyano, mga kapatid? At sabi nga rin po dito, kung babasahin po natin yung look carefully, yung pay careful attention, ibig sabihin po dito, we need to be intentional and we also need to be discerning sa kung ano yung ginagawa natin. Para nang sa gayon, bakit po? Para maiwasan po natin as much as possible yung mga pagkakamali na malayo sa kalooban po ng Diyos. At pangalawa, sabi po, na mapupulot po natin sa verse 15 to 16, ay we need to make the most of the time because the days are evil. So yung pinaka-word po doon na making the most of the time. So yung time po pala doon, nung binabasa po siya kagabi, hindi po pala siya, ang Greek word po niya ay hindi po chronos. Kasi pag sinabi po natin chronos, yung literal na oras. Pero yung nakasulat po pala rito, ay hindi po chronos, yung time na word po rito. Kundi ang nakalagay po dito ay kairos. Ano po yung ibig sabihin ng kairos? Yung kairos po, yun po ang opportune time. So, ibig sabihin yung opportunity time. So, kung babasahin po natin, sa madaling sabi, we need to make the most of the opportune time. Bakit? Hindi po kasi lahat ng chronos ay kairos. Hindi po lahat ng oras ay opportunity. Lagi po nating tatandaan po yan, mga kapatid. Kasi bakit po? Lahat, pag sinabi kasing kairos, there is a God's timing. Yun yung actually pinakamalapit po dun eh. So ngayon, ang tanong po sa atin, sinusulit po ba natin yung mga pagkakataon na katulad po nito para lumago at manatili sa kalooban po ng Diyos? Kasi bakit po? Nasa anong panahon na po ba tayo? Sabi po dito, the days are evil. So, ibig sabihin, noon pa man, yung sinasabi po ni Pablo, na pasama na ng pasama ang panahon, lalo po ngayon, alam naman po natin yan, mga kapatid. Habang tumatagal, lumalala po ng lumalala ang mga nangyayari sa sanlibutan. But tayo ba, mga kapatid, sinusulit po ba natin yung mga pagkakataon na inaalaw sa atin ng Diyos para po makapagpatuloy? Basahin nga po natin sa Proverbs, sa Kawikaan, chapter 4, verse 26 to 27. Sabi po dyan sa Proverbs, Kawikaan 4, 26 to 27. Sabi po rito, siyasatin mo mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ka ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Mga kapatid, lumalakad pa po ba tayo ng tuwid papunta sa kalooban ng Diyos? Or nagsisway-sway na po tayo sa kaliwa or kanan? Kaya napakahalaga po, mga kapatid, that we need to observe ourselves carefully sa mga oras po na ito. Alisin na po natin yung pagiging observant sa iba. Hindi po kasi siya nakakatulong po talaga. Baka masakit po nun, yung ino-observe po natin, palago ng palago, tayo po padiplit ng padiplit. So next, So sa verse 17, ano po makukuha po natin doon? Sabi po dito, so don't be foolish, but understand what the Lord's will is. So mapupulot po natin dito ay understanding God's will. So sabi po ni Pablo, we need to be consistent na alamin kung ano po yung kalooban ng Diyos. Sabi nga po dito, Christians
should seek to understand and follow God's will. Patuloy po ba natin mga kapatid na hinahanap pa rin po ba yung kalooban ng Diyos? O sa mga oras po na ito ay nagpapakabisi po tayo sa paggawa ng mga sarili nating plano? Let us examine ourselves mga kapatid. Baka po kaya sinasabi po sa atin to bilang pagkalampag sa pamumuhay nating mga Kristiyano. Paano po ba natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Alam ko po sa mga Kristiyano, hindi na po dapat po ito tinatanong. Ano po, sabi nga po dito, simple lang, balikan po natin yung mga paalala na verse na binibigay sa atin ng Panginoon. How do we know God's will? Unang-una sa lahat, we need to renew our mind. Saan po natin mababasa po iyan? Mababasa po natin yan sa aklat po ng Roma, chapter 12, 1-2. Basahin ko po uli bilang paalala. Ulitin ko po, para daw malaman natin yung kalooban ng Diyos, syempre dapat ang mga ating pag-iisip ay dapat renewed. Dapat bago. Ano po, basahin po natin, sabi po rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ang inyong mga sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalulugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ano po? Nagagawa po ba natin ito mga kapatid? Ano po? O baka naman nakikiayon na po tayo sa takbo ng mundo. Kung ganun po, nangyayari po sa atin, napakadelikado po. At pangalawang paraan, paano po natin malalaman yung kalooban ng Diyos, ay syempre, dapat humingi po tayo ng karunungan na nagbumula sa Diyos para nang sa gayon malaman po natin yung kalooban po niya. Mababasa din po natin yan sa aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 5. Basahin ko po rin mga kapatid. Sabi po dito, Santiago chapter 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kinukulang po ba tayo sa karunungan para malaman ang kalooban ng Diyos? Lapit po tayo sa Panginoon. Ano po ba yung kalooban sa atin ng Diyos? Ano po? Kaya, question po ito mga kapatid Ano po? Patuloy pa po ba tayong nag-aalam sa kalooban ng Diyos or hindi na po tayo consistent? Ano po? O verse 18, tuloy po tayo para medyo matapos po tayo ng sakto sa oras. Verse 18, sabi po dyan, ano po sinasabi sa main verse po natin? And don't get drunk with wine, which leads to reckless living, but be filled by the Holy Spirit. So, ano ibig sabihin po dito? Anong mapupulot po na instruction po dito na nagbumula kay Pablo? Dapat po ang bawat isa ay puno ng banal na espiritu. Tayo po ba ay puno pa rin po ba ng banal na espiritu? O iba na po ang pumupuno po sa atin? Baka naman po sa sobrang busy po natin mga kapatid, ang pumupuno na po sa atin ay ang kamunduhan. Wala na po tayong panahon sa Panginoon. At yun din ang isa sa nagiging dahilan kaya hindi na tayo nagiging consistent sa paglakad natin sa Panginoong Diyos. Delikado po yun mga kapatid bilang paalala. Ano po? So paano daw tayo magiging filled ng Holy Spirit? Basahin lang po natin sa Galatians chapter 5 verse 16. Bakit po ba tayo kailangan na palaging puno ng banal na Espiritu? Ang sagot po niyan ay mababasa po natin sa Galatia chapter 5 verse 16. Sabi nga po diyan na nakasulat ay, but I say, walk by the Spirit,
and you will not gratify the desires of the flesh. Ano po? Yun yung sagot, mga kapatid. Bakit kailangan po nating palaging puno ng banal na Espiritu? Baka kaya siguro kaya tayo maiinitin ng ulo. Ano po? Kasi baka hindi ka na puno ng banal na Espiritu. Ano po puno na sa atin ay laman? Ano po? Kasi bakit? Hindi naman po kaloob ng Diyos, ng banal na Espiritu, ang pagiging mainitin ng ulo. Ano po? So ngayon, paano po ba tayo makapupuno ng banal na Espiritu, mga kapatid? Ano? Una, we need to seek God continually. Patuloy na paghahanap sa Diyos. Ano po? Meron pa po ba tayong quiet time sa Panginoon, mga kapatid? Actually, hindi na po ito bago. Lagi na po itong sinasabi sa atin ng Diyos. Ano po? At dapat, ano po, consistent po ito sa ating pamumuhay. Are we still seeking God continually? Ano po? Ano pong mapupulot po natin sa Mateo chapter 5 verse 16? Basahin po natin. Ang sabi nga po diyan, blessed are the humble, for they will inherit. By 5 verse 6 po pala, sorry. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Ano po? Tayo pa po ba, mga kapatid, ay gutom sa ating Diyos? Ano po? May panahon pa po ba tayo sa Panginoon? Or baka ang ginagawa na lang po nating prayer time ay minsan pagkakain na lang or pagtutulog na lang. Dapat po hindi ganoon, mga kapatid. Bakit? Yung mundo po ay pasama ng pasama. At kung wala po tayong panahon sa Panginoon, kung hindi po tayo magbibigay ng quiet time, panahon sa Panginoong Diyos, iba ang kakain po sa atin, iba ang pupuno po sa atin. At kapag ganun po ang mangyari, hindi na rin po natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Ano po? Paano din po tayo mapupuno ng banal na Espiritu? Ano po? Dapat po kailangan nating i-remove, tanggalin ang mga barrier o mga hadlang para tayo ay mapunuan. Ano po? Ano po ba yung mga barrier na nagiging hadlang para hindi po tayo mapunuan ng Diyos? Isa lang naman pong bagay eh. Ano po? Yung kasalanan. Ano po ba yung mga kasalanan ating nagagawa sa mga oras po na ito na siyang nagiging hadlang kaya hindi ka napupunuan ng Diyos? So what we need to do? We need to repent and confess our sins. Hindi lang isang beses, ano po, kundi patuloy na pagsisisi. Ano po, yung buhay ng Kristiyano ay hindi lang isang beses na magsisisi ka, kundi patuloy kang magsisisi para nang sa gayon makalakad ka sa katuwiran ng Diyos. Ano po? At pangatlo, paano mapunuan ng banal na Espiritu? By asking to be filled through praying. Palagi pa po ba tayo nagpipray, mga kapatid? O hanggang ngayon, nagtuturo pa rin po tayo. Si kapatid kasi, si kapatid ang hindi nagpipray. Nakikita ko siya hindi nagpipray eh. Si kapatid yung nakikita kong busy. But did we ask ourselves kung nagpapatuloy pa rin po ba tayo sa kalooban ng Diyos? Are we still filling ourselves by the Holy Spirit? Are we still continually seeking our God? Ano po? At panghuli, ano po? Sa verse 19 and 20, ano po? Ang sinasabi po dyan ay, balikan po natin sa Efeso 19 to 20. Speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making music with your heart to the Lord, giving thanks always for everything to the God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So ano po yung mapupulot po natin dito? Yung panghuli po, mga kapatid, na instruction po na binibigay po sa atin ni Pablo ay we need to fill ourselves with worship and gratitude. Dapat pinupuno natin ang ating mga sarili ng pagsamba at pasasalamat. Ano po? Are we still doing that? Are we still consistently doing that
sa paglakad po natin sa buhay Kristiyano. Sabi nga po dito, Paul encouraged all Christians to engage in communal worship. Kasi pag sinabi, kung babalikan po natin, singing one another, oo, masaya, na minsan mayroon kang quiet time na kasama ang Diyos. Pero iba po kasi yung kalakasan na kapag nagkakasama-sama kayong mananampalataya. Na umaawit, nagpapasalamat sa Diyos, nakikita mo yung mga kapwa mo kapatid na nagpapalakasan kayo. Iba kasi, alam naman po natin, di ba, pag sa uling, sa mga panahon na malamig yung uling, kapag isinama mo yung uling doon sa mga nag-aapoy na maraming uling, di ba aapoy ka rin? Dapat ganun din po tayo. O hanggang sa mga oras po na ito, baka naman po may isa sa atin na hanggang ngayon hindi pa dumadalo sa mga churches, hindi pa rin kabilang sa mga churches, bagkus mas pinili pa rin yung online service. Mga kapatid, hindi po ganon. Sinasabi po ng salita ng Diyos na dapat po tayo ay nagsasama-sama at nagpapalakasan din. Mababasa nga po natin yan sa Hebreo chapter 10 verse 25. Ano po ba sinasabi po doon? Hebreo chapter 10 verse 25. Sabi po rito, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kaya napakahalaga, na nagsasama-sama din po tayo na umaawit sa Panginoon. Kaya kung meron man po dito, na wala pa pong kinabibilangan church, sumama na po kayo, Kasi iba po yung kalakasan din na nakikita po ninyo yung kapwa mananampalataya na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga po dito sa Colossians chapter 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Ginagawa po ba natin ito? Or baka ayaw mo nang dumalo sa mga gawain na kasama si kapatid kasi simpleng bagay na tisod ka na. Kung ganun man ang nangyari sa iyo, baka hindi ka talaga nakatingin sa Panginoon. Another verse, bilang panghuli, Unang Thessalonica chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Patuloy pa rin po ba tayong nagpapasalamat sa lahat? Sabi nga po dito, ano po bang hindi kasama sa lahat? Pag sinabing ganon, lagi po naririnig kay Pastor Paul Masaredo po, Ano bang hindi kasama sa lahat? So, ibig sabihin, lahat ng sitwasyon, ay dapat pinagpapasalamat po natin sa Panginoon. Bakit po? Kapag buhay kang Kristiyano, kapag anak ka ng Diyos, anuman ang sitwasyon na pagdadaanan mo, ang dulo nun, good yun. Alam na ng Diyos, nakita na ng Diyos. Ano na lang kailangan natin gawin, kundi magpasalamat po. So, ito po yung ating mga makukuha dun po sa 5 verses na binigay po sa atin ng Panginoon sa mga oras po na ito. So, ano po yung instruction po sa atin ni Pablo bilang pagbabalik tanaw? Una, we need to look carefully. Hindi po pagiging observant sa iba, kundi sa ating mga sarili. Pangalawa, making most of the time. Dapat sinusulit natin yung mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Pangatlo, understanding God's will. Pang-apat, be filled by the Holy Spirit. At yung panglima ay filling ourselves with worship and gratitude. Ang question po ngayon mga kapatid, are these things are consistent in our life? Ito po bang mga bagay po ba na ito na nabanggit po kanina ay consistent pa po ba sa atin? Dahil kung hindi, hindi natin napapansin, slowly we are being consumed by the world. Dapat mga kapatid, nagpapatuloy po tayo. Dahil kung alinman dito ang hindi natin nagagawa, baka unti-unti na tayong kinakain ng mundo. Baka isa yun sa dahilan, kaya po tayo nanghihina.
Ano po? Actually, ang title nga po nito is Consistency in Christian Life. Ano po? So, banghuli, sabi nga, in these latter times, it is crucial that we remain steadfast in our Christian walk as we are called to be a light in an increasingly darkening world. Padilim na po ng padilim, mga kapatid. Tayo pong lahat dapat na mga tinawag ng Diyos ang siyang nagiging dahilan para lumiwanag pa. Bakit po? Kasi binigay sa atin ng Diyos yung liwanag na nagmumula po sa Kanya eh. Ano po? Nagiging liwanag pa po ba tayo sa mga oras po na ito? O baka naman po habang patagal ng patagal ay padilim po tayo ng padilim? Mga kapatid, we need to examine ourselves. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Kaya po, tayo po ay patuloy na lumapit. Kung may mga pagkukulang man po tayo sa mga oras po na ito, humingi tayo ng tawad sa Panginoon at patuloy natin siyang hanapin. Saglit po tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong mga salita na patuloy niyo pong tinuran sa aming kalagitnaan. Unang-una, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran kung ano man po yung mga kakulangan na aming nagawa sa mga oras po na ito. Salamat po sa inyong mga salita dahil pinapaalala po ninyo sa amin na dapat po kami maging consistent sa aming pamumuhay Kristiyano. Dahil ang mga panahon na sa mga oras po na ito ay hindi po pabuti kundi pasama ng pasama. At kung hindi kami magpapatuloy sa paglakad ng diretso papunta sa inyo, ay kakainin kami ng mundong ito. Kaya Lord, tulungan po ninyo ang bawat isa po sa amin. Pigilan na rin po namin yung pagiging observant po namin sa kapwa Kristiyano. Kundi bagkos, mas tignan po natin yung aming mga sarili sa salamin kung kami po ba'y nakapagpatuloy na po pa po ba sa inyo. Kaya Lord, tulungan po ninyo ang bawat isa. Ingatan po ninyo, Panginoon, yung bawat isa na nanonood po ng live po na ito at ang manonood pa po mamaya. Patuloy na pagpapalang espiritual ang igawad po ninyo sa kanila. At patuloy na pagyakap at pag-iingat at karunungan ng banal na espiritu ang igawad po ninyo sa bawat isa po sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po. Punupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. God bless po.